Hello po, good morning. Welcome sa ating Wednesday market briefing. So to start, I will share my screen with you. Yan po. So umpisahan po natin sa euro. So kung papansinin niyo po ang euro sa daily niya, ngayong araw dapat po ay paakyat siya, ano po? Kasi meron kang reversal signal dito coming from a downtrend. So yung pag-akyat niya, it is expected today. Nangyayari po yan pagka nakakakita tayo ng reversal, kahit man lang isang araw, no? Na maka-expect tayo pagka lumabas yung reversal, at least one day, yun yung ginagamit nating technique or yun yung ginagamit natin na panuntunan natin sa pagte-trade. It does not happen all the time, but if it happens 8 out of 10 trades, then that is good enough. Ano po? So tulad po nito, ito po ay magpapakita lang ako ng mga example sa inyo ha. Ito ay harami. Nung nagpakita ang harami, nagluluko yung mouse ko. Nung nagpakita ang harami dito or inside day in your bar chart, ang in-expect mo ay dapat bumaba. So kung bumaba, if you bet on downward movement of the market, totoo namang bumaba ang presyo, 'di ba? Bumaba hanggang dito, umakyat man siya at the end of the day, at least bumaba pa rin. Ayun. So dito meron kang engulfing pattern dito na meron kang satisfied naman yung mga parameters ng engulfing pattern mo. So at least a day of downtrend should happen, and it happened. So dito po, meron dito naman meron kang morning star na paakyat dapat siya the following day. So umakyat naman. So dito po, yan din po yung ano natin dito. Yan yung ating argument dito na if this is a reversal pattern, then at least today should be an uptrend, up day. So maghahanap tayo sa ating smaller time frame kung saan tayo pwedeng maglagay ng buying. So kung nasa kalagitnaan ka ngayon ng galaw ng presyo, you go to smaller time frame. Yan, so we assume that this is a good area for buying at this current level. Ano po? So 1.2085. Yung ano po natin dito, yung moving average natin dito, 26-day moving average is 1.802084. So ano ba ang nilagay natin dito? $1.2083. So magkakalapit lang naman 2083, 2084, 2085 yung current price. Ang take profit mo is 21.24. Saan galing yung 21.24 mo? Ang 21.24 ay galing yan sa daily ata to nakuha eh. Yan, oo, sa daily nga nakuha. Kung ang target man nito, ay pababa pa rin, kasi kung titingnan mo to, isang malaking pababa, correction, baka bumaba din, but in this case, nag-break siya, magko-correct siya, most probably hanggang dito. And this level is 21.24, 21.25 ang sukat natin ngayon. Kanina 21.24 ang sukat ko. So, yun po ang doon po galing ang 21.24. Ang cut loss naman natin ay galing sa ATR yan. We base our cut loss sa ATR.
So 25, 20, 2057. So kung wala na pong tanong sa euro, tayo po ay dadako naman sa British pound. Ang British pound naman, kung atin pong titingnan ang daily movement niya, ang daily niya, masasabi natin na ngayong araw dapat aakyat din siya. Bakit natin sinasabi na ngayong araw dapat aakyat siya? Bukod sa harami ito ay harami, di po ba? Itong dalawang yan, harami formation yan because napakaliit ng kanyang real body compared to the real body of the other bar, the previous bar. So dito, meron kang price rejection dito as manifested by your hammer formation dito sa candlestick na to. Ito yung iyong area of value, ito yung iyong support, nag-reject yung price dyan. So we are expecting an upward movement of the price kasi every time that it hits the 26-day moving average, sometimes sumusobra siya ng konti pero umaakyat pa rin siya. No po? So in any case, we are expecting that today will be an up day for British pound. So maghahanap tayo ng area of value where we could possibly buy. So ngayon masasabi mo ba na this is an area of value? Malapit ka sa area of value ngayon. Either you choose this trend line or you choose to be an area of value itong mga moving averages mo. Since ang price mo is in a consolidating movement, in a consolidation, ang titingnan mo ngayon is not the steeper but the less inclined na moving average mo. So yung support mo ngayon can be your 50-day moving average which is at 1.3944. Yan po yung pwedeng buying po natin ngayon. Either that or if you are very aggressive, then pwede kang pumasok dito sa trend line na ginuhitan natin. So yung trend line na ginuhitan natin ay ito po, no? So it can, or ito yung, magantay ka na lang dito para mas kahit pa paano 39.44. Mas yan, 39.44. Ang target mo ay 41.54. Saan galing ang 41.54? Ang 41.54 ay galing po yan dito po. Ay, ba't ang taas na? 41.54. Nagkamali ako ng kopya. So this is 41.81. Yan po. 41.81, hindi po 41.54. Kasi po, explain ko lang mamaya. Tapusin ko muna to. Kung papansinin ninyo, no, using your corrective fund principle, you already have 1, 2, 3 lines, 3 successive lines or 3 succession of trend lines that are broken sa pag-akyat. So dito, meron ka ng 3 successive broken trend lines which goes to show na ang sabi ng concept natin sa book na fina-follow natin ay pagka meron kang ganon, 3 successive broken trend lines in a saucer formation or in a rounding top formation, whatever the case may be, broken na yung underlying or yung trend mo, yung ongoing na trend mo. So the trend here is downtrend and ibig sabihin, broken na on the third time that it was violated, yung trend line mo. No? So judging by the movement of the price ngayon, can you say na meron ng market structure na na-break?
So kung titingnan po natin, wala pa namang market structure na broken. Ano po? Kasi dito, yung downtrend niya, this is one whole thing of downtrend and then up. Hindi na naman siya naka-break dito sa previous high. It would have been clearer kung nakapag-break siya dito sa previous high. But still, we are considering that kasi nga po, we are considering a buy position kasi nga on the virtue of your daily reversal signs, signals. Ito po, meron kang rejection dito right after hitting a support level. Yun po yung malakas na basis po natin for today kasi ang daily chart po, tinitingnan natin, ang pumupusta sa daily, malaking pera. Ang pumupusta sa hourly or smaller time frames, of course, yung mga maliliit lang na pera. Usually, mga retail ang nandyan. So, daily and up, probably yung mga nagbabasa ng signals dito sa daily, probably nagtitrade sila ng, on the average, is weekly ang positions na tinitrade po nila. So, dito po sila tumitingin. So, kung yung mga nagtitrade ng ganyan, logic will tell you that bigger bets are placed on this kind of trades. Ano po? So kung wala na pong tanong sa GBP natin, we can now move on sa ating AUD-USD. Yung AUD-USD naman natin, ayan, kung titingnan nyo, yung tinitingnan natin sa daily, meron kang reversal dito. May reversal ka. Ang tawag po dito, sa western candle sa western bar ay ayan, inside day, no? If you read this using your bar chart, inside day po ang tawag dito. So there is a reversal right after it hit a support level or an area of value. Kaya po dito umasa tayo na kahapon up ang AUD. So nag-up naman ang AUD. So, kung may follow-through man siya ngayon, kasi there's no reason for us not to think na pababa siya for today. Kasi kung gusto lang nating isipin na bababa yan for today, bababa nga, hindi po siya bababa ng walang reason. Ano po? So, if you look at your chart, if you look at your chart, yung 4 hours mo, titingnan po natin ha, sa ating retracement. Nakapasok na siya sa area ng 38.2 up to 61.8. Ano po? Baliktad. Yan. Nakapasok na siya, ibig sabihin nakapag-retrace na siya, nakapag-correct na siya ng maayos. So kung nakapag-correct na siya ng maayos, tapos dito, nagpakita siya ng reversal dito. It's an evening star. Dito, babagsak ba siya? Tingnan natin yung hourly natin kung technically, meron siyang chance na mag-correct. I am not saying that it will reverse, but there is chance to correct or reverse. Pareho pong pwedeng mangyari yung any of the two, no? Kasi sinasabi natin, kung titingnan natin dito, meron kang failure swing dito. So yung failure swing mo is nagpapakita ng kahinaan yung underlying asset dito sa binabasa mo. Kung meron burahin ko lang yung mga ginawa kong ano kasi masyado nang magulo. Yan. So what we do here is, but at this level,
intact pa rin naman. 1, 2, 3. So kung aakyat siya, ito yung first na ano mo, ito yung second, ito yung third, mag-antay ka ngayon dito sa why? I'll take the picture afterwards. I'll just finish this. Yes? Ah? Oh, you get my cell phone. How do you know how to use it? Oh, I'll open it for you. Excuse lang po ha, yung oh yeah, I'll take the picture. Excuse lang po, sandali lang, give me 5 minutes or 3 minutes. Okay, palapit para yung makita ni sir. Palapit para makita ni sir. Sinasabi kasi ni sir malabo eh. Yan lang ba? Second part lang raw. Excuse lang po, sandali lang, isasubmit ko lang yung module ng alaga ko. Ayan, so tayo po ay nasa Australian dollar na, no? So ang magagawa natin dito ay since it is a mixed signal, dito na lang natin siya pwedeng abangan. Dito sa previous high na to which coincides with which will likely be na mag-correct siya dito. Bakit ito ang pinili natin? Kasi kung papansinin po ninyo, triangle formation po yan with the flat side. So nag-breakout siya, it might probably correct up to this level. Ang high po is 77.86. Pwede siyang mag-correct hanggang dyan. So buy at 77.86. Ang target mo is 806. Paano po nangyari yan? Ito po yan. Yan po. Kasi again, nag-break na corrective fan principle ang in-apply natin dito, kaya tayo nag-assume ng uptrend. Ano po? So, kung wala na pong question sa ating Australian dollar, yung cut loss po natin ay ATR pa din po. If you are attending yung Saturday classes natin before, kasi there has been few times na hindi na ako nakapag-conduct ng Saturday classes because nagkataon naman na every Saturday may mga ginagawa po ako. So ngayon po, hopefully we will be able to conduct yung Saturday advanced classes natin. Doon po marami po kayong matututunan. So dito naman ngayon sa ating goal, sa gold po natin, is it buying or selling? If you look at the daily, yung daily po natin, kaka-reverse lang niya. When we say, bakit natin sinabing reversal, meron kang downtrend, a reversal signal always happens at the end of a trend. Ibig sabihin, may trend na nangyari. Kung consolidation yan, you don't see a reversal in a consolidation because consolidation itself is either a reversal or a continuing pattern. So makikita mo lang ang reversal sa isang trend na movement, trending movement. So ito po, may trending movement po dito pababa. Ang tawag po dito ay engulfing pattern. Ano po? The real body of the
second of the current. The real body of the second bar engulfs the real body of the first bar. So kaya po yan ay engulfing pattern. So today, we are expecting an up market for gold. Yun nga lang, saan po tayo magbabay? Kung halimbawa man na is this a set up for a breakout? Yan po ang mga dapat nating tanungin. Ano po? So kung yan ay, kung titingnan natin ito, papansinin mo ito, maglagay ka ng trend line dyan, then this will be an area for you to buy. Kasi pagka-break niyan, tanggalin mo kaagad. At least ang risk mo dyan is maliit compared to if you buy with other considerations. Ano po? So dito, buy at this level. Anong level po ito? Kahit pula yung nakikita natin dyan. Buy at 1731.86. Yan, 1730.51. Ang take profit mo is 1759. Saan po galing ang 1759? Ang 1759 ay galing dito yan. Dito sa previous high na to. Once na nag-break po yan dito, mas malaki ang implication ng price target mo. Kasi ang magiging implication ng price target mo ay ito po. Dalhin lang natin sa mas maliit na time frame para makita. Bakit wala na naman? Susukatin mo lang ito pagka nag-break dyan, yan po yung pupuntahan niya. But bago ka umasa na pupunta po yan dito, ito muna ang tingnan mo. Kasi the 200-day moving average might be enough to halt the upward movement of the price. Kaya pagka yung magte-take profit ka, pag nag-break yan dito, titingnan mo muna ito bago mo tingnan ito. Ano po? So in the meantime, ito muna ang titingnan natin kasi yan ang pinakamalapit na area of resistance. So that area of resistance there is 1759 if you buy at this level. Ano po? Dun po sa 1731 area po natin. So kung wala na pong katanungan, ang cut loss dito is about it's about $13. So if $13 is too huge a risk for you, ang gawin mo is you manage your trade size or your lot size. You can either break it into half or you break it into four equal parts. Then what do I mean by that? Kung halimbawa ang usual trading mo is 0.1, kung masyadong malaki yan ngayon, edi mag 0.05 ka. In that way, pagka nag 0.05 ka, yung possible na risk mo dito na $13, which translates to $130 sa galaw ng gold, ay magiging $65 na lang pag nag 0.5 ka. Pag niliitan mo pa yan ng 0.25, magiging 32.5 na lang, $32.50, no? Pagka sakasakaling nagka-aberya sa trading mo. Yun po yung lagi niyong iisipin. Halimbawa, magka-aberya, aberya ang lagi mong iisipin kasi ang profit, wala ka namang poproblemahin sa profit eh. Ang laging may problema ay ang aberya. Ang malaki pang problema sa atin ngayon, ayan, sa Manila, umaakyat ang COVID. Ay, wala pa po ba? Ay, sorry po, nilaktawan ko. Ayan, sa JPY po naman ay buying din pero nasa resistance level ka. Yun nga lang ang medyo nakakaano sa JPY. But kanina, ang basa natin dyan ay buying pa rin. Nasa 106.50 lang siya kanina.
So bigla ba siyang umakyat ng tingnan natin ha, bigla ngang umakyat ito. Bigla siyang umakyat kasi ayan no, in the last 15 minutes or so. So ngayon mas obvious na ang kanyang pag-akyat, ano po? So it might probably go up to 107 area, bantay-bantayan lang ito kasi daily po 'yan. Kung titingnan natin yung kanyang nasa longer time frame 'yan. Yan po. Kung titingnan mo yung 4 hours mo, nakapaloob siya sa uptrend channel ng 4 hours mo. Will it break? By the looks of it, it has possibility of breaking up into higher channel. Ano kasi kung titingnan mo ito, mukhang pagalugad yung kanyang paglapit dito sa resistance mo. So ang buying po natin sa Japanese yen is 106.50, ang target mo is 107, ang cut loss mo is 106.32. Kasi if you look at your smaller time frames now, saan ka pwedeng kumuha ng buying dyan? So mag-aabang ka ng correction dito sa 26-day moving average mo. Malamang nagtataka kayo, bakit si Edwin laging 26-day moving average ang pinagbabasehan niya? Hindi po ganun kadali ang magsabi ng bumili ka sa 26-day moving average. Of course, there are some thought processes na kino-consider ko before I say buying at 26-day moving average. If you want to learn those things, you attend my Saturday classes. And then you ask me, how do I decide when to buy at 26-day moving average, when to buy at support and resistance, or when to buy at 50-day moving average, or when to take position at 200-day moving average. So, nadi-discuss po yan, yung mga considerations na yan during my Saturday classes. Ayun po. So, on that note, meron pa pala. Forex news pa po. So, let's see kung ano ang pwedeng mangyari ngayong araw sa economic indicator side. Nasaan yung FX street? FX street. So today is Wednesday. So ang meron lang po ngayon ay wala masyado, walang masyadong pula. Ang pula lang po ay wala po. Ang pula sa GBP annual budget release. So tentative pa po 'yan, wala pa pong oras na nakalagay. And then yung sa New Zealand naman is magsasalita yung kanyang central bank governor, kaya po pula yan. Pero ang New Zealand dollar, we don't discuss it naman in our market briefing, so we'll skip it. So wala po ngayon. So basically technical po ang galaw ng market ngayon, no? May mga konting paggalaw po siguro because of this intervening medium impact na mga news coming from the European Union side. So medyo tingnan mo din kung biglang gumagalaw ang market or biglang nagiging volatile ng konti. We can never say kung ano yung gustong i-consider ng market na data sa kanilang pagte-trade. But at least if you look at technicals, you will be given idea kung ano ang pwedeng igalaw ng market. So on that note, maraming salamat po sa pagsama po sa ating market briefing for this morning and hope to see you all again tomorrow, and I hope na nakatulong po yung pagdi-discuss po natin ng market movement, forecast ng market movement po ngayon. Maraming salamat po and have a good day everyone.